Iyan at panibagong araw na naman sa buhay na hirap. Nag-aasikaso nga muna ako ng mga batang papasok. Sa mga oras na iyan nga ay mahigit alas 7 na. Habang ako'y nagkakape, ito namang isa ay umiinom ng gatas. Kagigising nga lang yan ng aking mister at saka ako lang ginigising kapag ihahatid na nga yung mga bata. At ayaw ko nga gisingin ng maaga at maaga rin masisira ang aking araw. Ayan, syempre, advance mo nga siyang gigisingin ng kaunti dahil magpapatuka pa nga ng manok. Ayan, pang umaga nga sila parehas ngayon, kaya naman eto at ginagayakan ko na nga. Sa mga oras na iyan ay mag-aalas 8 na, kaya naman eto at ihahatid na nga sila. Ayan, salamat naman natatahimik ng kaunti ang aking bungang. Bale, eto nga, mag-iimis-imis nga muna ako dito sa tindahan. Sa umaga, dito nga muna ako napermi. Gawang din sa aming merendahan, may dalawa namang nakilos doon. Ako'y paminsan-minsan na laang naparoon, gawa ng medyo matumal-tumal talaga ngayong buwang kaya ito. Ayun at pinababayaan ko na nga laang sila doon. Ayan, tingnan nyo naman na talaga namang kakaunti na nga ang mga paninda dito. Kailangan na naman ngang mamili. May nagtatanong nga pala dati sa comment section kung nag-wholesale nga daw ba dati kami. Dati nag-wholesale talaga kami nung marami pa nga itong laman. Pero ngayon nga, kung makikita nyo ay tigka-kaunti na lamang. Kaya ayun, tinigil na nga lang namin ng wholesale. Ayun, sigarilyo na nga lang yung pwede naming ibigay ng wholesale price. Yung dati nga punong-punong tindahan, eto nga at kulang-kulang na nga ang mga paninda. Masakit man talaga sa loob ko na minsan may hinahanap yung customer na wala nga kami. Marami na nga ring space yung luwag dito sa tindahan. Sabi nga nila na okay lang daw na wala kang ipon o wala kang hawak na pera basta puno nga yung tindahan mo. Eh paano kapag ganito, wala ka talagang pera, wala pang laman yung tindahan? Ikaw ba minsan naisip mo na magsarado na lang? Yung wag na magtinda, mag-iba na lang ng linya. Ako minsan naisip ko na sarhan na lang to, tapos magtrabaho na lang si Mr. Kasi minsan napapaisip ako, syempre, yung mga savings ko naiibo na rin ng kalalagay dito. Tapos yung sahod nga kay Facebook shoot din dito. Tapos ngayon nagagalaw pa nga yung mga itinatabi ko. Iniisip ko, ganun na ba talaga karami yung nakukuha namin sa tindahan? Para linggo-linggo ay mag-ambo na ako. Sa totoo lang kasi napakahirap magpaikot ng puhunan kapag ka sobrang tumal. Tapos syempre yung mga pangangailangan nyo, pang araw-araw nyong gamit, ay dito nyo nga kinukuha sa tindahan. Tapos syempre, ang benta nyo, konti lang. Di parang kulang pa yung kinikita sa nagasto sa isang araw. Kapag may gantungan tindahan, hindi naman nga pwede magtrabaho yung aking asawa. Dahil siya nga yung namamalengke, tapos siya nga yung tumatao din dito. Tapos siya rin yung naghahatid sundo sa mga bata. Kaysa naman niya-arkil ako pa ng service, di siya na nga lang. Parang minsan nainggit ka dun sa mga kapatid mo na nakakagala sila kahit kailan nila gusto. Ikaw parang nakakulong ka na lang sa tindahan, di ka naman makasama. Kasi paano ka makakasama, di magsasarado. Hindi nga pwedeng magsarado kasi kailangan mo yung benta ngayon, pambayad sa deliver bukas. Ikaw, kailan ka huling naka-attend sa mga birthday yan o okasyon ng mga kaibigan o kamag-anak? Diba minsan hindi ka na rin talaga makapunta kasi nanghihinayang ka nga magsara. Parang hindi mo na na-enjoy ang buhay, nakakulong ka na lang. Kasi nga nanghihinayang ka nga magsarado, sayang nga naman kasi. Hindi ako nagrereklamo, nagkukwento lang ako ng experience namin dito sa tindahan. Na hindi ibig sabihin na kapag may ganito kang tindahan ay sobrang saya mo, paupo-upo ka lang. Madali ang ginagawa mo. Wala kang isipin dahil araw-araw may pera. At higit sa lahat, hindi totoong mayaman ang may tindahan. Pangit naman kasi na palagi lang natin ibablog yung masayang nangyayari. Pero yung reality, tinatago. May mga araw na paldo, pero madalas stress. Yan, wala lang. Gusto ko lang magkwento. Gusto ko lang itong ikwento. Para dun sa kaparehas ng na-experience ko ay maramdaman nyo na hindi tayo nag-iisa. Yung tipong bebenta ka ngayon ng 1,000. Tapos mamaya may deliver ka 3,500. Patay sa makukunin. Di ambunado na naman. Ay, malay nyo naman, umayon ulit sa atin yung panahon, di ba? Hindi naman palaging hanggang dinin na lang tayo. Uy, Shay, paano sa susunod na lang ulit ha? Bye!